Video clip na to mga kabahay, makikita po ninyo na nagkaroon na ng changes or modification doon sa frontage ng kanyang bahay. Yung sa kanya, nagkaroon na ng canopy. Yan. So, kumusta po kayo lahat mga kabahay? Rog nga po pala ng RRCT Realty and welcome back po sa ating Epic Homes Renovation Series. Yan, medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng mga reaction videos tungkol po sa mga renovated units by owners dito po sa Epic Homes. Pero dahil marami pong nagtatanong at naghahanap ng mga ganitong content sa ating YouTube channel, binabalik po natin ito mga kabahay. Expect po natin mga kabahay na magkakaroon tayo ng mga series of uploads tungkol po dito sa mga renovated unit. Pero disclaimer lang mga kabahay, so ginagawa natin to para lamang sa education and probably inspiration, di ba? Hindi naman tayo mga expert dito. Yan, so yeah. So bago po tayo mag-proceed sa ating videos, if you find these videos helpful, pwede nyo pong i-consider mag-subscribe sa ating YouTube channel para po maging updated po kayo sa mga succeeding uploads natin mga kabahay. So tara, diretso na tayo. Okay, so kung makikita po ninyo mga kabahay, ito po ay isang example ng regular townhouse without carport. Inner unit din po ito. So ito yung na-avail po ni sir, no? By the way, just a piece of information. So itong mga regular townhouses without carport mga kabahay, ang pinakamabentang house model ni Epic Homes across all of their housing projects, no, dito sa Luzon. Yan. Kasi siya yung pinaka-affordable sa lahat. Well, meron naman yung pangalawa, no, meron namang pinakamura, yung socialized townhouse, no? Less than 1 million po iyon. Pero limited lang po kasi yung location kung saan siya meron under Epic Homes, yan. Pero itong regular townhouses niya ay talaga namang halos lahat ng kanyang mga housing projects. So, yan, binubuo po ito ng 44 square meter, 36 square meter naman sa lot area, mga kabahay. So, tara! So, by the way, bear type unit po ito. Yan. So, ito po yung deliverables na marireceive ninyo, no? Once ma-turnover po sa inyo yung inyong unit. Yan. So, by the way, mahogany po yung hagdan, yung kahoy na ginamit dyan sa hagdan. Yan. So, smooth finish naman na siya. Yan. So, ready na for skim coating and primer and paint of your choice. Yan. So, pagpasok sa CR, yan, meron na tayong toilet bowl, sink, and up to 3 feet na po yung kanyang tiles mga kabahay. Yan. So, ready to use na yan, no? Kung hindi pa naman ganun kalaki yung budget natin, pwede ba na lang siguro pinturahan na lang natin, no, yung upper part para mas malinis lang, no? Pero yan, okay na yan mga kabahay. Tayong setback sa likuran, and dito rin situated yung inyong lababo. Kung makikita ninyo sa video mga kabahay. Yan. So, 2x4, yung kanyang setback, no, na espasyo. Yan, pwede nyo po yung ipa-extend, no, hanggang second floor. Para mas lumuwag po, no, pwede pa kayong magdagdag pa ng kwarto pag napa-extend nyo yun sa taas. And sa baba naman, ideally, ito po ay para sa inyong kitchen and yung other half ay para sa inyong laundry area mga kabahay. Okay? So yan, pag sa mga townhouses natin kay Epic Homes, in most cases ay magkatalikuran siya. Meron kayong katalikuran. Okay? So, pinapakita niya dito yung kanyang, kumbaga pinapakita niya dito yung na-receive niya na unit before pa yung magiging renovation. So, maganda rin to para makita rin nyo mga kabahay, no, kung ano yung itsura ng unit bago natin ma-renovate. So, yan. Alright. So, ito yung second floor. Yan. So, open space. So, ito po yung second floor. So, open ceiling yung kanyang concept and provision for 2 bedrooms plus siguro maliit na spasyo para sa probably workstation. Meron na tayong bintana, no, sa harapan at sa likurang bahagi ng inyong bahay para sa 2 bedrooms, no, syempre for ventilation. So wala pa po yung ceiling. Yan, wala pa rin siyang partition. So isa na po yan sa isasama ninyo sa pagpapa-renovate mga kabahay. Yan. Pero nakaabang na po, no, yung electrical fixtures mga kabahay. Alright? So dito sa video na to mga kabahay, pinapakita na niya na nilalagyan na natin ng ceiling yung inyong second floor. Yan. Just very good. Okay.
Right, sa video clip na to mga kabahay, makikita po ninyo na nagkaroon na ng changes or modification doon sa frontage ng kanyang bahay. Makikita niyo sa other side, di ba? So ito yung na-receive niyang unit, yan. Pero yung sa kanya, nagkaroon na ng canopy. Yan. So by the way, mayroon kasi tayong setback pa po mga kabahay, no, sa ating harapan pagka mga regular townhouses without carport. So meron tayong 1.5 by 4 meters. Yan. So ideally, in most cases, ginagawa yung terrace, ginagawa yung paradahan ng motor, ng bisikleta. Pero sa iba nating mga kabahay ay kino-convert yan na tindahan, mga kabahay. At kung makikita po ninyo, yung kulay blue po na yun, no, na nakadikit sa kanyang bintana ay ito po yung ating permit, no. So dahil po pag magkakaroon tayo ng modification or renovation, pagdating sa APCOMS ay kailangan po nating mag-secure ng permit, no, sa ating engineering department para ma-categorize kung anong klaseng renovation yung gagawin. Ito ba ay minor renovation or major renovation, no? So, meron tayong tinatawag na construction bond na kailangan nating ilagak, no? So, kapalit niyan nung category na yan. Kung minor ka, merong mga 5 to 10,000, at kung major renovation naman, magre-range yan ng 10,000 to 20,000 pesos mga kabahay. Pero by the way, ito namang construction bond na to ay parang in a way ay security deposit lang, no? Pero refundable naman yan once matapos na po yung inyong renovation. Makikita ninyo, so naka-tiles na po, no? Glossy. So probably mga 30 by 30 yung ginamit niya. Gumanda na, di ba? From bare type na smooth finish. Yan. So meron na siyang tiles. Pinturado na rin po, no, yung entire interior ng kanyang first floor and second floor. Yan. Makikita po ninyo mga kabahay, no, yung kanyang toilet. Yan, malaki na yung difference, no, malaki na yung difference from turnover. Nagkaroon na rin siya ng exhaust fan dyan, pininturahan na rin. So yan, pininturahan lang, no. So wala nang naging major modification dito sa toilet so far. So pwede na yan mga kabahay. Yan. The other side naman, so yung ilalim ng kanyang hagdanan ay pinasarado niya at nagsilbi na ngayong storage area. So napakaganda rin to at very smart move, di ba? Kasi syempre na-utilize natin or na-maximize natin yung space. At malaking bagay ito dahil yung mga gamit, no, yung mga bagay na ayaw nating ipakita sa ibang tao, sa ating mga bisita, ay pwede nating ilagay dito sa storage area na to mga kabahay. So it's a very, very smart move. So dito naman sa video clips na to mga kabahay, so kung makikita po ninyo yung setback po ninyo, no, sa likuran na nakita natin sa unahan ng ating video, yun na 2x4, no? So ayan. So pinasarado niya at nilagyan niya rin ng tiles. Ayan, maayos na rin po, no, yung itsura ng kanyang lababo. Cabinet, hindi yan cabinet. Yan. Tambol na exhaust fan. Alright. Okay. Yan, yung gripo niya stainless. Pati yung lababo. Kung makikita po ninyo mga kabahay, hindi niya pinasarado, no, yung likurang bahagi ng kanyang bahay. So base doon sa video, ang sinabi niya ay dahil mayroong restriction ang subdivision mismo. The reason why hindi niya pwedeng ipasarado yung kanyang likurang bahagi ay dahil naka-minor renovation lang yung kanyang permit. Yan. Pero kung naka-major renovation siya, ay baka mas malaki yung chances na mapasarado niya yon mga kabahay. So kaya nga yung renovation natin ay kinakategorize depende dun sa mga scope nung gagawin sa inyong renovation. So, ang ganda na nung kanyang hagdanan. Yan. So, naka-tiled na rin yan. Yung first 3 step ay syempre ay bato, slab. Yan. Handrail ay pinabarnisan na lang mga kabahay at pinasarado, no, yung steps. Alright. So, kung ano yung tiles na ginamit sa first floor, yun din yung ginamit niya sa second floor. And glossy po ito mga kabahay, no. Tingnan naman sa choice of mga materials ay syempre nakadepende po ang mga contractor in most cases, no, sa inyo, sa mga owners kung ano yung gusto ninyo.
Pero syempre ideally, 'di ba, pagkadating sa mga second floor, dapat mga vinyl lang po yung ating ginagamit para hindi masyadong masakit sa paa pag naglalakad at hindi rin malamig, 'di ba? Pero syempre, ulitin ko na nakadepende pa rin kung ano yung preference ninyo bilang owner, mga kabahay. Alright. Ayan mga kabahay, makikita ninyo sa second floor, no? From bare type unit, from open ceiling concept. Ayan na po, no? So nakagawa na siya ng 2 kwarto sa second floor, 'di ba? Yan. Habit mga kabahay, so yung video niya is around 17 minutes. So nag-cut lang tayo ng clips by clips para hindi masyadong maaba itong video na to. By the way, yung link ng kanyang YouTube video ay ilalagay na lang natin sa description para kung gusto po ninyo na mapanood yung entire video niya ay you can go ahead and do that mga kabahay. Ayan. Pero yan, just to sum it up, makikita po ninyo, no, yung inyong hard-earned money, no, ay napunta po sa mabuti. Yan, kaya naman nirerespeto natin yung ating mga kabahay, no, na talaga namang nagsisikap, 'di ba, na makapag-invest ng kanilang bahay. And ito, hindi lang niya nakuha yung kanyang bahay, na-renovate pa niya. Malayong malayo na doon sa nag-i-inquire ka pa lang, yung sa kanya, ito na, titirhan na niya mga kabahay. So, one step at a time, sky is the limit naman kung ano po yung gusto ninyong maging renovation or maging outcome ng renovation ng inyong bahay. Kagandahan naman kay Epic Homes ay hindi naman siya ganun kahigpit pagdating dyan mga kabahay. For as long as makapag-provide tayo, makapag-submit tayo ng mga necessary documents, requirements, at ma-secure natin yung permit, by sky is the limit mga kabahay. Anyway, hindi natin nakuha yung presyo nung nagastos niya dito sa renovation. Pero dahil minor renovation lang to, so more or less nasa around 150 to 200,000 po yung nagastos niya dito. Kasama na siguro yung labor doon, mga kabahay. Alright, so I hope you learned a thing or two from this episode. And I hope to see you again in the next Kabahay Goals. Muli, ako nga po pala si Rog ng RCT Realty. We find home for you.